ang dami na pong nasisira, sumasabit at nagsisinungaling yan sa operation ng Pogo, abogado, broker, involved sa illegal na sugal at illegal activities dito sa ating bansa. Kitang-kita mo yung pagtatakipan, harassment, at kung sino-sino mga idinadamay. So talagang nakakalungkot na sa loob ng ilang taon mula ng Duterte administration at itong pagpasok ng unang 2 taon ng Marcos administration ay nangyari po itong mga kalokohan sa Pogo. Mabuti nilang na-discover na ng Marcos administration ngayon na talagang dapat itigil at dapat may managot dito sa illegal na operasyon ng Pogo. Ito yung brokerage sumabit na naman Katakot-takot po ang mga paikot, kaya napipiko na yung mga congressman. Ito, pakinggan natin yung sagot ng Daisy Digueros ba yun? Na broker, nagpapakilalang broker dyan. Naloko na, iba-iba na ho yung mga sinasabi. At saka ho, bukong-buko na mayroong pinagtatakpan at may kinatatakutan. So, yun yung nakakalungkot. Ito, pakinggan po natin sandali, yung question and answer. Sina Congressman Marcoleta, Barbers, at saka Congresswoman Garin. At yung Daisy Digueros ba yan na broker umano? Accuse Miss Daisy Quiros of a special relationship. Kasi So Mr. Chair, did anybody in this committee accuse Miss Daisy Quiros of a special relationship? Kasi ito yung sulat niya I'll repeat. It says, Your Honor, and this is addressed to Honorable Dan Fernandez. Your Honor, I don't have a relationship with Eddie Yang, which is a big shame for his wife and family to me as well. So inakusahan niyo ba siya na may relasyon siya kay Eddie Yang? Because my point there, Mr. Chair, is I don't think she is under duress. She is trying to manipulate the direction of this committee, and that is very clear. Where on earth can you say na papangalanan niya yung mga kung sino-sinong Maria at Juan de la Cruz sa Pampanga, pero pag tinanong mo siya, sino ang kaharap niya nung binibenta ang lupa? It's confidential, Your Honor. Naku. Ano yung meron? Brokers talaga, Matindi, Yeah, so Mr. Chair, maybe we can, let us not put her under duress. Naiintindihan ko na syempre, Ma'am, baka ang intindi nyo is yung relationship ay sinasabing special relationship. I believe the relationship here is a business relationship. I'm not sure. So, if I may go back to my question. Kumpare, talagang pogi ka pa rin hanggang ngayon. If I may go back to my question. When you, because we need to help you, para hindi ka naiipit. Hindi ka, kasi ang nangyayari, ang feeling mo, iniipit ka pero tinatanong ka lang para mapakita natin na nasa proseso lahat. Maayos lahat. Na nung nagbenta ka ng lupa, ginawa mo lang ang trabaho mo bilang broker, hinarap mo yung buyer, kaharap mo yung mga kasamahan niya, binenta yung lupa, nag-ayos ng papeles. It's as simple as that, ma'am. Kasi kung walang mali dun, wala kang tinatago. Kung sasabihin mo, hindi mo pwedeng masabi ang pangalan ng buyer or kasama ng buyer, nagkakaroon tuloy ng mali siya. Yan yung sinasabing chuchu. Tama ba? Okay. So, Mr. Chair, can my question be answered? Ayan, Miss Daisy Quiros. Tinatanong ka ni, Can you repeat the question, ma'am? Kasi harangin na po yung kwento. Aling ko po alam. Nagpapanik na yung witness. Okay. Okay, let me go back, Mr. Chair. Earlier, ma'am, ang sinabi mo, iniipit ka at nape-pressure ka. Pero kinorek mo ito na tinatanong ka lang. Ang bottom line dito, nasa sitwasyon ka na nagkakaroon ng mali siya kasi hindi mo sinasabi yung mga nakaharap mo nung binenta mo yung lupa. And you diverted the issue by pointing at other legitimate brokers in Pampanga. So para matulungan ka na ikaw ay isang broker lamang, wala kang kinalaman dito, nagbenta ka lang ng lupa, kaharap mo yung buyer, kasama niyo yung kanyang mga kasamaan who can attest and testify that the sale is regular. I am asking you, sino-sino ang mga kaharap mo? Okay, ma'am.
the buyer and seller, me and with Eddie Yang, nung nag-buying sila ng property dun sa 6 landowners na binenta ko sa kanya. Okay. So yung buyer, syempre, meron naman yung mga kasama, titingin ng papel, magbibigay ng Kung gusto papel, man rin po yan. mag-usap kayo, magre-release ng bayad. Sino-sino po yung mga ito para mag-witness sila na wala kang kinalaman, kundi broker ka lang talaga. Yung 6 na landowners po. Hindi, aside from the landowners, yung buyer, on the side of the buyer, we're not saying on the side of the seller. The buyer during that time po, si Eddie Yang, dun sa subject property Wala siyang protection. ibang kasama? Wala po, kasi direkta ako pumupunta sa office. So siya yung nagbigay sa'yo ng lahat ng papeles? Yes po. Siya yung nag-asikaso pati mga cheque? Eh di ba malaking kumpanya yan? Wala po bang nag-aayos ng ito yung cheque, ito yung voucher mo, ito yung ganyan? Ang ganda. Tuloy-tuloy po yan. That Hearing. was 2018 pa po. I don't know na po kung yung secretary na o staff kung employed pa rin. Hindi, pwedeng wala na sila, pero sino po sila? Para maipakita natin, ma'am, na legit ka. Hindi ko na po matandaan yung name po. So hindi mo na talaga matandaan. Opo. Sino po yung pumirma na witness during the Daming transaction? paikot. Ako rin po pumipirma as witness. Isa lang? Wala nang iba? Ilang witness po ang pumipirma dyan? 2 po. O sige. Ikaw at sino po yung isa pa? Ako lang po pumipirma. So kulang ng isang witness. Pwede naman po kasi minsan nagpapanotary ako na isa lang ang witness. Hindi, ma'am, dito na lang. Dito Malaking sa mga kontrata yan, binenta malaking mong lupa, dokumento, isa lang Isa lang witness. yung witness, wala nang iba. Isa lang po pag kami ang So, Mr. Chair, can you look at the documents if indeed it's true? Ako, naloko na. Baka mamaya may Yes. nakapirmang iba dyan. Yeah. Wala daw, isa lang daw yung witness. And further, Mr. Chair, ang sabi nga ni Ma'am Daisy Quiros is hindi na niya natatandaan yung mga kasama nung buyer na gumagawa ng mga papeles or nag-aasikaso ng mga At papeles. hindi Anyway, sige, fast forward na natin. Pati yung price per square meter dito. I want that to be, yung findings nyo, to be submitted within the week. Kasi next week baka mag-iip. Ang witness ka mong ganyan. Ano ba talaga? Hindi naman po kasi, Your Honor, ako nagpa-process sa RT. Hirap talaga. Ikaw nga ang broker malapit ka nang makulong. Opo, 3 segundo na lang. hindi naman po kasi ako lahat yung nagpa-process sa O ano lang ang facilitation. pinoprocess mo? Ano lang ang pinoprocess? Particular, lang po. Minsan, ina-assign lang po Correct, sa akin correct. yung ilan. Nako, yari. Mangilan-ngilan lang po. Pinaiikot-ikot lang ang kongreso. Magagalit ang mga congressman yan. Bibigyan na nga kita ng pagkakataon. O, ita mo, naubos na. Naubos na pasensya sa amin sa kanila. Kasi ganun siya. Ayan. O, ma'am. O, last lang po to, ha. Madam. Yan na. Pasensya na po tayo. Nung last hearing, walang quorum. That time, dapat na-contempt ka na. Eto ngayon. Eto na lang, ha. Ang dami mo nang sinabi kanina na puro sinungaling. Tanungin lang kita. Bakit mo nasabi? Ito letter mo. Ha? Yung question, ito, and to quote, second paragraph. Minensyon na ito ni Congressman rin. Gusto kong ulitin. Your Honor, I don't have a relationship with Eddie Yang, which is a big shame for his wife and grabe, family and to me as well. Brokerage po ito ng mga property sa Ito na, presyo ito ng na. Pogo. O bakit? Patingin Chairman Dan ba accuses you? Nung pong sinabi sa akin tinanong sa akin, anong gusto mo, relasyon or pera? Pera or relasyon? Wow. Which is hindi ko ma-gets Pera o yung relasyon? Ano ba itong yung, broker na ito? Ang dami itong brokers na ito. particular question po na, and then meron po sa YouTube, meron ako napapanood po, jowa ng Chinese, na Nako. sinungaling, something like that po. Malubid-lubid na yung Nakaka- testimony niya. Dito? Yari Sa ka. komite ko? Hindi po, sa YouTube po. Meron akong Ay, napapanood. wala akong pakialam doon. For as long as hindi nangyayari sa komite ko. Hindi mo pwedeng gamitin na excuse yun o defense. Madam, kung may napapanood ka, problema mo yun. But this committee will not allow. Nako, yari. Ang problema mo kasi you're being asked about your relationship with Eddie Yang with regards to all transactions being made by you and Eddie Yang. Nako. Business lang po. I mentioned already po as I'm just a broker. So, kita mo,
ikaw talaga, ewan ko, hindi kita maintindihan, hindi ka kikinig, o talagang gusto mong ilihis yung investigasyon. Ang sinasabi ko, ba't ka nag-accuse kay Chairman Dan Fernandez? Of course, artistahin siya, magandang lalaki. Pero, he never asked you about your personal relationship with Eddie Yang. Nako, And that's on grabe. record. You're being asked your relation with Eddie Land Yang broker with po regards kasi to itong this ano, property that you brokerage po conquered. sa Pampanga. Tinatanong si Daisy. Magkakasabit-sabit Ganun eh. din po ang sagot ko sa kanya. Ganun no, ang linaw dito. Sulat kasi mo, po- you're accusing him of Na-misunderstanding ko lang po siguro yung tanong niya sa akin na anong relasyon mo kay Eddie Yang? Anong gusto mo? Pera o relasyon? Relasyon or pera? Baka Mr. po Chair, na-misinterpret if I may. ko lang. Atindi, ha? Ma'am Daisy, ako po isang nanay at isa ring babae at isang Pilipina. Gustong-gusto kitang tulungan. That's why we are guiding you questions that will vindicate yourself and show Yeah. that everything is above board. Kaya lang, kapag ikaw mismo ang nagtatago ng mga bagay-bagay, tila nagkakaroon ng mali siya. Ayan na. I am presuming that everything is above. Delikado, makukontempt. yes, please proceed. Ayan na. We Ayan. have a witness Congressman Akop, na abogado. ang basehan ng kanyang mga kasagutan ay dahil dun sa napapanood niya sa YouTube. Depende Diba? yun. At inamin niya kanina na yung mga chismis dun sa YouTube. Paano nga natin Paniwala. makukuha yung tamang kasagutan Ayan. kung Ako. ang basehan ng ating witness yung nakukuha niya sa YouTube? To refresh your memory, Madam Daisy Quiros, ang mga nagtanong sa iyo nung last hearing ay si Honorable Fernandez, si Honorable Flores, at ako. Hindi ba totoo yun? Kasi Yes, nasa po. akin yung kwan eh. Transcript. Kanina ka pa sagot na sagot, binabasa ko yung kwan. Record. Yung mga katanungan at kasagutan mo noong hearing, noong last hearing. Tama? Yes po. Kung babasahin ko, wala namang sinasabi si Honorable Fernandez na kwan na loko tungkol na. sa relasyon nyo ni Eddie Yang. Wala naman eh. Diba? Saan mo kaya nakuha yung kwan na yun? Wala man sa minutes of the meeting at saka dun sa record ko. Naku, Wala. naloko na. Wala pala. Natatandaan ko po na itanong po yung anong gusto mo, relasyon o pera o relasyon. Yun lang Wala, po. Kasi wala nga daw eh. na-misinterpret ko lang po siguro yung question niya. Na-misinterpret mo. Ngayon, sinasabi mo na na-misinterpret mo yung kung sinabi man ni Honorable Fernandez yon, di ba? Yes po. Yes. Ngayon mo napagtanto na mukhang mali yata yung pagkaintindi ko doon sa katanungan ni Honorable Fernandez. Ganun po ba? Yari ito. Marahil po. Marahil. Uy, alam Hindi ka nga. pa rin sigurado? Naloko. Yes po. Ganun nga po yung pagkakaintindi ko. Ganun. Kasi kanina ka pa tinatanong-tanong doon ang lalayo ng mga kasagutan mo Ayaw mo bang aminin na maaaring nagkamali ka ng pagkaintindi? Ayan o, naloko. Behind your taking care of the tuition fees of your nephews and nieces, vis-a-vis yung pagsabit mo rito ng iyong or your income. Talagang may problema. When Chairman Ace Barber was telling me that Yeah. there is something going on in here. So, kasi nung last, Chairman, can I be allowed to interject? That will be, okay. We'll allow Chairman that to interject because his name was dropped. Well, in fact, he has to read the letter of Daisy Queiroz. Oh, yan. Dumating si Fernandez. Yung Percent ng laman. congressman, dati rin, isa rin chairman ng komite. What's that? Of course, you have to read. Sabi ko nga Where was... Pasok lang, hindi mo So, na... kasi I was I was traveling. Okay, going anyway, So my name was dragged in the sa letter niya tinulatan tayo. At saka hindi pa ka na-address sa chairman. Address to you personally. Oh, yes. Not to the chairman. seems that you are offering her a relationship dear. So Kaya naiipit si Fernandez. I think she's crying right now.
So, this is not a laughing matter, but your accusation is not accurate. So, maybe you have to say something about this accusation. Ako, naloko Hindi ko na. pa nababasa yung Yan na, dumating na si Congressman Fernandez. But, Hindi. sino may relationship? Siya, saka... okay. Nako. No, I did not ask you anything about relationship. That's not personal relationship. What I was asking before was yung relationship mo between Nako, you yan. and Umiiyak na Elia. po yung resource person kasi Your nagkawindang-windang ng relationship. sagot. Hmm? Eh, sumusobra ka na yata, Madam Daisy. So, ayaw mong sagutin ng tama yung aming mga katanungan. Ayan, loko na. Sasagot ka ng hindi tama, tapos pag naipit ka, Talaga lang, ha? babaguhin mo. Di ba? Ang katotohanan po noon, meron po Ibig ako mong sabihin, lahat ng sinagot mo sa amin, hindi katotohanan? katotohanan po. Ibig ko sabihin po. Ano yung sinasabi mo ngayon? In my part po. Wala, delikado. Contempt, kaya pala kinukukulong ng 30 days. Sa special power of attorney. Naloko na. Ay, yung Contempt na yan, statutory paikot-ikot mess po na eh. yun, All the rights of Miss Jessica Rose, it will be offered to her, especially as a lady. But with regards to companion, this committee cannot decide on that. We can only recommend because the sergeant at arms Ayan na. and the leadership has their own. Yan na. Kinontempt na po siya. You know, yung brokerage, napakataami talagang sumabit dito sa Pogo. Ayan po yun. Mahaba-haba lang ho. Pasensya na po kayo. Kaya ko lang ipinarinig sa inyo. Kitang-kita niyo po yung question and answer ng mga congressman. Pati yung Daisy Queiroz na yan, na brokerage dun sa Pogo, dun sa mga property pinag-usapan. Naku, sabit-sabit, paikot-ikot. May sinabi pang pera o personal na issue. Ay kinukot si Fernandez. Ayun, tinawagan ni Congressman Barbers, kaya pa nagtitelepono siya. Pinapunta si Fernandez doon sa hearing. Sinabi wala naman siyang sinasabing ganon. O di nagsisinungaling, pinakulong. Nako, ayun na po, talagang nagkakasabit-sabit na ang mga tao tungkol ho dyan sa issue ng Pogo operation. Tama lang po. Kaya nga pinarinig ko sa inyo, tama lang na talagang ipatigil na ito. Pugad ng pagsisinungaling, pugad ng mga illegal activities, pinagkakakitaan ng iba ang operasyon ng Pogo dito sa ating bansa na ang nasa likod dito ay mga Chinese national at mga Pilipinong nakinabang dito. Nako, kayo na po ang bahala kung ano po inyo masasabi dyan sa isyong yan. Napakatindi ng garapalang hanap buhay at inabuso tayong mga Pilipino at ang ating bansa.